Breaking news, tinawag ng Pilipinas na barbaric at inhumane ang China. Ito ay dahil sa tangka ng China na harangin at iharas ang misyon ng Pilipinas na i-evacuate ang isang personnel na may sakit sa West Philippine Sea. Nito lang buwan na ito, June 7, 2024, may video na kumalat na kung saan ang naturang video ay may insidente noong May 19 na ang CCG or China Coast Guard personnel at kasama pa nito ang mga maliliit na barko at naglalayag close to PCG or Philippine Coast Guard and Philippine Navy personnel. Naglalayag ito sa teritoryo na pag-aari ng Pilipinas. Subalit ang masaklap, sila pa ang pumasok sa teritoryo ng Pilipinas, sila pa ang nag-warning sa Philippine Authority. Nais nila na paalisin ang Philippine Coast Guard at Philippine Navy sa ating karagatan. Bukod sa mga maliliit na boats ng China, ay namataan rin ang malalaking barko ng China or CCG at meron itong number na 21551 at 21555 na kung saan ito ay malapit din sa teritoryo ng Pilipinas. Ayon sa pahayag ng PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, habang nagsasagawa sila ng isang misyon, meron kasing isang Philippine personnel na may sakit sa West Philippine Sea. Kaya ang Philippine Navy at PCG ay naglayag upang tulungan at ilipat sa ospital ang naturang may sakit na personnel. Subalit, nang makatagpo nila ang Chinese Coast Guard or CCG, agad na nagradyo ang kampo ng PCG at agad na nagpahayag ng public address system. Ito ay tungkol sa humanitarian nature ng kanilang misyon para sa medical evacuation. Ayon kay Tariela, habang sila ay nagsasagawa ng kanilang misyon, ay nakaranas sila ng pangmamalupit at panghaharas ng CCG. At ang nasabing panghaharas ng China sa Philippine personnel ay nangyari lamang sa loob ng 15.43 nautical miles off the northeast entrance sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Napakalapit nito mga kaibigan. Para sa kaalaman ng iba, ang Ayungin ay napaka-importanting lugar para sa teritoryo ng Pilipinas dahil narito ang tinatawag na BRP Sierra Madre na kung saan nakabase rito ang ilang mga sundalo ng Pilipinas at nagbabantay sa ating teritoryo. Nakasadsad ito noon pang 1999. Malaki ang papel ng barkong ito sapagat nagsisilbi ito na military outpost ng Pilipinas. At dahil nga sa nasabing panghaharas ng China sa ating karagatan at sa ating mga personnel, nitong nagdaang araw lang naggalit ang Pilipinas at tinawag na barbaric at inhuman behavior ang isinagawa ng China Coast Guard. Ayon sa kampo ng Pilipinas, China Coast Guard has no place in our society. Isa pa sa mga nagpagalit sa PCG at Philippine Navy dahil wala ng respeto ang China sapagkat ang kanilang layunin sana ay mag-evacuate ng may sakit na personnel ng Pilipinas at kahit ito ay hinaharas pa ng China kaya ito tinawag na barbaric at inhumane. Tila hindi nire-respeto nito kahit na ang gawain na may kaugnayan sa emergency. Napakasimple sana ng gagawin ng Pilipinas pero can you imagine ang China? Mabilis na nagpadala ng dalawang malalaking barko nito. Ito nga ay may number na 21551 at 21555 at meron pang mga maliliit na mga barko at mga rubber boats. Ayon kay Tariela na ang aksyon ng China is clearly demonstrated their intention to prevent the sick personnel from receiving the proper medical attention. Hindi ito pinalampas ng AFP at nagsalita sa isang press conference nitong June 4, ipinahayag ng AFP na kahit noong May 19, 2024, ipinakita niya ang mga panghaharas din ng China sa ating mga military sa West Philippine Sea dahil sa paghaharang nito
sa mga packages na nilalaman nito ay mga pagkain para sa mga Filipino soldiers. Isa rin itong barbaric at inhumane sapagkat mga pagkain ang kanilang dadalhin sa mga sundalo ng Pilipinas. Can you imagine? Pagkain is the number one basic needs ng mga tao at hinara nga ito ng China. At nito lang nagdaang araw, may sakit na personnel, hindi naman nasabi ng Pilipinas kung anong uring sakit ito at hinaras pa rin ng CCG. At sa kabilang dako naman, masaya si Tariela na ibinalita na ang PCG at Philippine Navy ay successful pa rin sa kanilang maneuver sa likod ng napakaraming CCG assets at matagumpay daw nilang na-transfer ang isang may sakit na personnel at naidala sa pinakamalapit na gamutan sa Palawan. At nitong nagdaang Biyernes lang mga kaibigan, inireport ng Reuters na kung saan nagsalita ang Chinese Foreign Ministry. Sinabi nito na papayagan daw ang Pilipinas na mag-evacuate ng mga may sakit na personnel at maghatid ng mga supplies. Ito ay kung magpapaalam daw ang Pilipinas sa Beijing bago sila magsagawa ng misyon. Dagdag pa ng China ang pagpapaalam ng Pilipinas sa China na maghatid ng mga supplies sa BRP Sierra Madre ay hindi raw pwedeng gamitin para maging malaya ang Pilipinas na mag-transport ng mga materyales at construction supplies para sa naval vessels. Ito ay ang sabi ng Chinese Foreign Ministry spokesperson na si Nao Ming. Ito ay ang sabi ng Chinese Foreign Ministry spokesperson na si Mao Ning. Ang pahayag ng Beijing sa pamamagitan ni Mao Ning ay umani ng maraming komento sapagkat hindi naman daw kinakailangan ng Pilipinas na magpaalam sa China sapagkat atin ang naturang karagatan. At nitong Sabado lang mga kaibigan, June 8, nagsalita ang National Security Advisor Eduardo Anyo tungkol sa mga statement ng China. Matapang na nagpahayag ang Philippine National Security at pinuntirya ang mga statement ng China. Tinawag itong nonsense and unacceptable. Hindi raw natin kailangan ng approval ng China in any activities in the shoal na gagawin ng Pilipinas. Buwelta ng national security, ipagpapatuloy daw ng Pilipinas ang pagsusupply ng mga pangangailangan ng ating outpost sa West Philippine Sea kasama na ang BRP Sierra Madre, hindi na kinakailangan ang permisyon ng ibang mga bansa.